Ang Batanes ay binubuo ng tatlong pangunahing isla, ang Batan, Sabtang, at Itbayat. Matatagpuan ito sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Isang lupain na may matatarik na bangin, malawak na damuhan, at matibay na kultura ng Ivatan. Ang Batan ang pinakagitnang bahagi ng Batanes. Dito matatagpuan ang Basco, ang kabisera ng lalawigan. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mararating, ano ang pinakamurang sasakyan at tutuluyan, ano-ano ang mga kailangan, at lilibutin natin gamit ang motor na hawak natin ang sarili nating oras. Ito ang part 1 ng ating Batanes trip ngayong 2026. Simulan natin ang video. Ang dami mga signage na blow your horn. Eh yung pa oh, sunod-sunod sila. Tsaka dito ang ganda oh, puro rocks. Ito may mga upuan sila dito, pwede kayong tumambay dito habang naghihintay ng sunset o nanonood ng sunset. Dito na po kami kakain sa tabing dagat. Pansit Batil Patong. Medyo maliit yung kalsada guys. Ano, kaya may nakalagay doon na blow your horn. Dito sa part na to, napakakalmado ng dagat. So, ang ginagawa nila, papasok sila dun, papunta rito, pag ganito, magpapark sila, or pag malakas ang alon. Ayun! Ayun! Ganda! Hi guys, good morning! Nandito po tayo ngayon sa Clark International Airport dito sa Pampanga. Ayan, kakarating lang namin. Around mga 7:20 ng umaga, nandito na po kami. Dahil meron tayong flight ngayon, papunta tayo ng Batanes. Yan, babalik tayo sa Batanes. Kasama ko si Mrs. Kaming dalawa lang muna ngayon. Magde-date muna kami ngayon sa Batanes at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Batanes. So sa Batanes natin, magiging 3 episode tayo. Isang Basco, isang Itbayat, at Sabtang. Ayan, magiging 3 episode tayo. Ngayon, recap muna tayo bago tayo makarating dito. Papunta rito, sumakay kami ng point-to-point bus sa NAIA Terminal 3. Makikita nyo yung kanilang schedule sa kanilang website. O di kaya naman, pumunta po kayo doon sa may bandang Bay 13. Nandun po yung kanilang bus station. Makikita nyo yung schedule. At ang sinakyan namin is alas 5 ng umaga. Kahit yung flight namin is 11 kasi kailangan nating medyo maglaan ng ilang oras para kung magkaroon man ng aberya, safe tayo. Hindi tayo maiwan ng flight. Yung point to point po yung sinakyan natin. Ano na siya? Mula sa NAIA hanggang dito guys. Diretso na yon. Tapos ang kagandahan pala nun, libre na basta meron kang proof na meron kang flight talaga. Ipapakita mo yung boarding pass mo. Hindi siya para sa lahat. Pag ano lang siya. For Cebu Pacific, Air Swift, Philippine Airlines, tsaka ano pa isa? Sunlight. Ayun. Bago kayo sumakay, basta i-secure nyo yung shuttle voucher nyo para makalibre kayo. Yung libre nila is yung papunta lang dito, pero pabalik, hindi na po. So si Mrs. yung nag-book ng ating flight papuntang Batanes. Mas mura dito, no? Mas mura siya dito kasi almost 15 each. 15K each yung matitipid. Pag sa Manila kasi, pag sa Manila kasi guys, nasa 30K each. Kalahati yung presyo. Yes. Convenient naman papunta rito. Mura pa, oh. Free pa pala. So kalahati yung matitipid nyo. Yun nga lang yung time, mag-aalat ka talaga ng oras. Almost 6 hours siguro. Nila. Yes, ang binera na lang namin is 31 kasi may tax pa.
Ayun, 31, dalawa na yun. Balikan. Philippine Airlines yung pinili namin kasi may check-in luggage na 10K and then 7K na. Kilogram. Philippine Airline may free 10 kilogram na check-in tapos hand carry na 7 kilos. Philippine Airlines binook namin guys kasi alam namin mas safe. Eh di ba pag Philippine Airlines alam mong subok na. Aba, nag-promote pa. Baka naman. Ikot-ikot muna kami, kain, tapos magpapahinga. Pakita ko lang sa inyo yung paligid. Ang ganda pala dito. First time ko rito. Dito sa baba, ito yung pinakang arrival. Ito yung international arrival. Tapos doon sa kabila naman yung domestic. Tapos sa taas, yung pinakang departure. Ayan, parang sa NAIA din. Dito lang kami binaba ng bus kasi dito yung bus station. Yan, yung part na yan. Yan po yun. Ang linis dito, tapos ang tahimik. Marami palang flight dito guys. Pakikita nyo rito. Doon din, may mga Davao, Mindanao, Katiklan, Busuanga, Surigao, Taipei, Dubai. Yan, halos lahat nandito na. Bali, ito naman yung gamit natin guys. Tigisa kami ni Mrs. dyan. Ito, meron tayong backpack dito. Yung mga gamit ko, mga camera, mga pamblog. Tapos ito yung drone natin gamit. Yung Mavic 4 Pro. Tapos meron pa si Mrs. na isang hand carry. Yan. Magaan lang naman to. Tara, pasok naman tayo sa loob para ipakita ko naman sa inyo tong Clark International Airport. Guys, nandito na tayo sa loob. Ganda ng design ng ceiling nila, oh. Ganito pala kaganda dito. First time ko makapasok dito. Ayan, so nakapasok tayo kaagad. Hindi tayo hinanapan ng boarding pass. Ito pala, oh, self-check-in, oh. Kahit hindi ka na mag-online. Ayan, so Cebu Pac, Philippine Airlines, Starlux, Scott. Ayun, papunta sila sir sa Iloilo, taga rito sa Pampanga, Clark, Pampanga. Nakilala tayo. Shoutout kila sir. Ingat po, ganda doon eh. Ayun, shoutout mo kayo sa vlog ko. Taga saan po kayo? Pangasinan. Pangasinan papunta pong... Malapit sa Baguio. Talaga po ba? Ano pong pangalan niya? Mirna, Pisperas. Ayun, shoutout kay Ma'am Mirna. Sakto. Guys, ito na yung pinakaloob ng airport. Parang bus lang, no? Parang bus, mama. Ang cute. Ang lit lang ng aeroplano natin, parang bus. 2-seater each lang. Dalawa dito, dalawa sa kabila. Ikaw na pininig ko. Mabuhay. Philippine Airlines welcomes you to Basco, Batanes. Local time is 13 minutes past the hour of 12 in the afternoon. And the date today is 13th of April, 2020. Grabe yun, nandito na tayo guys. Medyo nakakabing eh. Guys, welcome to Basco, Batanes. Ito yung kanilang airport. Kung saan pagpasok mo, dito mo na kagad kukunin yung inyong mga luggage. Napakaliit lang ng kanilang airport. Makikita mo yung kanilang painting. Nakalagay dyan yung 3 island, Itbayat, Sabtang at saka Batan. Sa ngayon, wala pa tayong itinerary sa pupunta natin dahil ang plano sana natin is diretso tayo ng Itbayat. Kaya lang hindi pa natin sure kung may flight. So, ang mangyayari, mag-stay muna tayo dito sa Basco, Batanes. Tapos kinabukasan, punta na tayo ng Itbayat. So, Tuesday, Wednesday, Itbayat tayo. Tapos balik tayo dito sa Basco para ito naman yung ikutin natin. And then Thursday, doon naman tayo pupunta sa Sabtang. Ayan, ikutin natin yan lahat. Yan, 3 yan. Tara, let's go. So, ito naman yung labas. Dito may CR dito. Ito. So, ngayon, mag-i-inquire muna kami. Sir, good morning po. Pag pupunta ng Itbayat, anong oras po bukas? Check-in po kasi namin 7. 7 ang pinakamaaga. Yes, sir. Today po, meron pa. Wala na po ngayon. Wala na? Basta po ulit.
So bali ang pinakamaaga po 7 AM bukas. 7:30 po yung departure po. 7:30 po. Ito po yung rate po namin po, as of guys, the yung rate. moment. So Basco to Itbayat 3,250 po. Tapos Itbayat papuntang Basco 3,150. Yes. So yun guys, hindi tayo pwedeng dumiretso mula dito sa Basco 12:35 ng hapon. So bali nag-last trip na sila kanina, sila ma'am. Yes. So depende daw yung biyahe nila kung ilan pa yung pasahero doon sa Itbayat. Parang inuubos na lang nila yung mga pasahero. So kung wala na sasakay, syempre, hindi na sila babiyahe. Ma'am, anong pangalan ulit ng airline nyo? Flightline Airways. Ayun. Thank you po. Thank you po. Walang ticket? Ay, sorry sir. Na-late po kami. Ito na pala yung sundo natin, guys. So, ito na yung ating sasakyan papunta dun sa binok namin. Kanina ko lang to binok. Bale, ang magsusundo pala is van. Kanina pa pala kami hinihintay. Guys, mga 6 to 5 minutes, nandito na tayo sa Balitin Hometel Tour and Services. Dito tayo nagpa-book, good for 2 days lang. Dahil tomorrow, papunta na tayo ng Itbayat. Guys, dito tayo sa room number 1. Bale, dito lang siya sa ground floor. And tapos ito yung area. Meron silang common table dito, tapos reception. Tapos pakita ko sa inyo yung room namin. Napakaluwag ng room namin, oh. Wala na kasi silang good for 2 o pang-couple. Meron tayong double deck dito. Tapos merong king size na bed. Dito ka, babe, ha? Dito ka. Aba, maghiwalay tayo. No. Ang bilis ng pangyayari. Medyo sumasakit pa yung tenga ko. Nabibingi pa ako dahil doon sa paglanding. Malakas yung turbulence nung eroplano. Nakakagulat. Pag first time ka, parang nakakatakot. Pero safe naman tayo. So settle muna tayo, tapos magre-rent tayo ng motorcycle. So bali ang gagawin natin, hindi na tayo mag-hire ng tour guide dahil nakaikot na rin naman tayo dito sa Basco. Ang mangyayari, babalikan na lang natin at ipapakita ko sa inyo guys. Check natin yung motor guys nila ma'am. Meron silang pinaparent dito. Guys, ito yung isang option nyo na pwede nyong sakyan dito. Mas malilim kasi pag ganito yung gamit nyo. May driver na kayo, ihahatid kayo kung saan yung mga tourist spot dito. Ngayon, ang rerentahan namin is motor. Ito daw yung motor nila ma'am, yung Rosie, na scooter. Tapos ito naman yung bike. Japanese bike siya guys. Hingi tayo ng contact number kila sir para doon sa mga gusto mag-tour dito sa Batanes. Ito yung contact number nila sir. Tapos ito naman yung mga price. Yung 3 days tour po, ilang days sila mag-stay dito sir required? 4 days? 4 days, 3 nights. Kasama na dyan, babe, isang tao. Mag-alas 2 na po ng hapon. Bali, nagpahinga muna kami. Tapos ngayon maghahanap muna tayo ng makakainan at marerentahan na motor. Ito yung tinuro ni ate. Norris Food Corner. Bale, parang pangalawang kanto lang mula doon sa pinanggalingan natin o doon sa tinuluyan natin. Ito na kagad, mararating na kagad natin. Sabi ni ate, 24 hours daw to eh. Ayun, no? Mga lutong bahay. Meron din silang tapsilog, mga silog, may goto, may mga pangmerienda, burger, lumpia Shanghai, tapos pansit batil patong. Sarap to. Hindi siya masyado maanghang. Maanghang pala, nasa dulong anghang. Next time check, it's 3:30 ng hapon at time na para gumala. Igagala ko na kayo at ito yung gamit natin. Nanghiram tayo ng motor dito mismo sa Balitin Hometel. Meron po silang pinaparentahan dito. Tapos ang rent dito is per hour, which is 100 pesos per hour. Tapos kung ano yung nakonsumo mong gasolina, ganun din yung ibabalik mo. Kung gusto mong mag-bike, pwede rin. Kung gusto mong mag-trike, pwede rin po. So ngayon pa lang tayo magsisimula ng ating tour dahil hinintay din namin na medyo lumamig-lamig at medyo bumaba yung araw. Dahil kanina napakainit po pagdating namin. So kailangan muna natin gawin ngayon is magpa-register. Kailangan natin ipa-register yung drone natin dito sa DNR. And then after nun, diretso tayo ng Capitol, ng Tourism Office para naman magpa-register din as tourist. Malapit lang siya doon sa may kinainan natin kanina. Nasa siguro 100 meters lang o 150. Ito pala. Lambot yung gulong ano? Lambot ba?
So ito po yung DNR, malapit lang. Tara, pasok tayo sa loob. Magpaparegister po ng drone? Sa inyo po. Good afternoon po. Ano pong kailangan, ma'am? Okay na guys, nakapag-register na tayo. Kaya lang, yung permit daw, balikan na lang natin dahil busy pa yung pipirma ata. Ganun. Pero nakapagbayad na daw tayo, kaya pwede na tayo magpalipad. So, 1,000 pesos po yung babayaran nyo para makapagpalipad kayo ng drone dito sa Batanes, sa whole stay nyo dito sa Batanes. Tara, punta naman tayo ngayon ng Tourism Office. May land bank pala. Ito. Hanapin lang natin yung tourism office. Ang galing naman ito guys, oh. Pwede kang mag-recycle ng plastic. Magiging cash? Tama ba ako? How to use? Ano sir? Points. Ay, hello po. Anong gagawin niyan, sir? Via points. Magkaka-points ka. Oo. Then, i-redeem siya. Tapos may mga ano siya, biscuit, mga ganun. Mga pet bottles, 500 ml pataas hanggang 1.5. Actually, yung 500 ml, 1 point siya. To 1.5 na 3 points. Wow, ang galing naman ito. So, kahit aluminum cans. Thank you po. Bali, saan po yung tourism officer? Ito po. Paparegister po kami. Thank you, sir. Anong pangalan niyo po, sir? Ford po. Sir Ford. Ayan, isa siyang tourist guide dito sa Batanes. Bali, anong unang gagawin, sir, para makapagpa-register? Una po is magbayad po ng ecotourism fee is worth 200 pesos per pax po. So if dalawa po kayo is So, ito munang unahin. Ecotourism fee, 200 pesos each. Shoutout po sa inyo lahat. Nahiya ako eh. Nagtahimik po kasi nahiya ako. And shoutout po sa mga taga Basco Batanes, Tourism Office. Ayan. wash out. Ayan, so bali ito yung binigay sa ating booklet guys. May number yan. Ayan po. Tsaka itong isa. So dalawa kami ni Mrs. Ayan. Tapos binigyan rin pala tayo ng mga kopya ng pwede niyong pagstayan, mga credited na agency. Pati ko sa akin makakarent ng motor, meron tayo dito. Ito naman yung pinicturan ko rin. Itong ibibigay sa inyo na registration. Ito daw yung mga ipapakita nyo sa ibang mga tourist destination dito. Baka hanapan kayo. Kaya kailangan yung dumaan dito sa tourism office. Dito po yan sa provincial capital ng Batanes. Malapit lang po doon sa tinuluyan namin. Wala pang 5 minutes, no? So tara, gala na tayo. Let's go. Alright, so start na tayo guys. Alas 4, magsisimula yung ating tour. Tapos continuous natin to sa Wednesday. At ang unang pupuntahan natin ngayon ay ang Tucon Chapel. Nasa 8 minutes mula dito. Malapit lang po. Tapos ito pala yung school. Ang ganda ng bundok oh. Yan na yung lighthouse. Mula dito guys, nakikita na natin yung lighthouse. Yung isa sa mga pupuntahan natin. Pero mamaya pa tayo doon, siguro mga alas 5. Ayun. Ang lapit lang yan. Pag titingnan mo sa mapa, nasa 3 minutes lang yan mula dito. So mamaya, dyan tayo. Tara, doon muna tayo sa chapel. Let's go! Oo nga, no? Malamig yung hangin, no? Eto pala guys, may gasoline station dito. Yung gasolina nila nasa 164. Welcome to Basco! Welcome to Sitio Tucon. Buti na lang bumalik tayo. Tama ba? Okay, tarik. Ayun na siya. Ito. Tara guys, akit tayo. Tapos drone shot tayo dito. Ang ganda nitong simbahan na to. Yari siya sa mga bato. Ginawa daw to noong 2007 hanggang 2008. Wow.
Tukon Chapel ay isang maliit ngunit napakagandang kapilya na nakatayo sa tuktok na burol sa Basco. Kilala rin ito bilang Our Lady of Mount Carmel Chapel at may tanawing nakaharap sa Mount Iraya, dagat at malawak na rolling hills ng Batanes. Gawa ito sa estilong Ivatan Stone House kaya matibay laban sa malakas na hangin. Tahimik, simple at isa sa pinaka-cinematic na tanawin sa North Batan, lalo na sa sunrise at golden hour. Guys, welcome po sa Tukon Chapel. Napakaganda niya guys, oh. Nandito siya sa tuktok na isang burol kung saan tanaw mo yung paligid. May mga rolling hills, tapos tanaw mo rin yung dagat doon kung saan tayo pupunta sa pangalawang araw natin. Tapos dito, ang paglubog ng araw. At ito po yung simbahan. Yari po siya sa mga bato, malalaking bato. Pinagsama-sama, tapos nilagyan ng semento para mabuong simbahan. Ang daming nangangarap na ikasal dito sa simbahang ito dahil sa ganda ng location nito, overlooking view. Ang ganda po pala dito mag-sunset kasi dito lumulubog yung araw sa dagat. Pero tsempohan nyo guys na maganda yung panahon at clear dito sa bandang kanan nyo para makita nyo kung gaano kaganda yung sunset. Guys, mula dito, ang pupunta naman natin next is yung rolling hills at saka yung lighthouse. Mas maganda kasi itong rolling hills pag sunset at saka itong lighthouse. Siguro mga 10 minutes mula dito yung biyahe natin. Pag mahaba-haba yung oras nyo, pwede nyo na pong diretsohin yun. Kami, hahabulin muna namin yung sunset dito sa lighthouse at saka rolling hills. Kaya babalik kami dito. Kasi doon, pwede pa kayong dumaan ng radar at saka Japanese tunnel. Kaya I suggest diretsohin nyo po yun. Ito guys, oh, Batanes National Science High School. Tapos ito naman yung simbahan nila dito sa sentro. Kakaliwa naman tayo dito. Left. To Basco Lighthouse. Ito namang kanan, papunta sa Rolling Hills. Dito muna tayo sa Lighthouse. Magkatabi lang naman to. Ito po yung kalsada dito. Mabato rin. Ito na yung lighthouse. Doon tayo sa bandang unahan. Akyat tayo ng konti. Ayan, dito tayo. May wedding. Oo nga, no? Hindi tayo makakaakyat doon sa taas. Anong kailangan po, sir? Pwede po magpalipad ng drone dito, sir? May permit po kayo sa galing. Opo. Thank you po. Okay. Guys, bali may wedding daw. Pero habang wala pa daw, pwede tayo umakyat doon sa taas. Tara, akyat tayo para maipakita ko sa inyo. Tapos mamaya picture tayo dito. Yan. 1, 2, 3. Dito nakasulat, next to Mount Iraya, the Basco Lighthouse is a popular landmark in Basco, standing at 66 feet. So ginawa daw siya noong March 2003. Ito yung pinakang maliit na lighthouse. Ayun yung pinakamalaking lighthouse. Tara, akyat tayo. Ayun, sana hindi tayo makapiright. Dito yung paakyat. Pagdating mo dito, wala ka nang babayaran dahil nagbayad ka na dun sa tourism office. Yun, si Kuya Guard may pinalista sa amin, tapos tinanong ko nakapag-register na tayo. So dito hahanapin sa inyo yung registration. Get pa tayo. Ang taas. Woo. Ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta dito sa pinakantoktok. Dati, nakaakyat pa kami dyan. Sinarado na nila. Siguro for safety na rin. Tapos mula dito, ay tanaw na tanaw mo ang buong bayan ng Basco. Yan siya, guys. Woo!
Guys, 6:33 ng gabi. Eto, meron pala siyang pailaw. Kaya kahit gabi ka makarating dito, okay lang din kasi maliwanag siya. Ayan siya. Tapos, umiilaw na yung lighthouse. Nagbi-blink siya. Yun, no? Medyo madilim na. Mag-alas 7 na po ng gabi. Tapos yung motor namin, walang ilaw. Ang meron lang, DRL. Buti na lang dito, may mga street light na ganyan. Medyo mahina talaga yung signal dito kahit LTE yung signal mo. Try natin mamaya yung smart kung kamusta. Puro pizza? Ito. Oo, puro mga pizza. Ito, yes. Okay, guys, kain tayo. So, in order namin is carbonara. Tapos, itong Lunis at saka si Marquis. Actually, isa is Bata. si Mataw at saka si Ibatan. Tikman natin. May type tika mo. Ha? Tigam mo. Yung? Solid, masarap to. Ibatan. May Lunis. Ito yung may Lunis. Yung Lunis, pork pala yun. Pork. Sarap. Guys, good afternoon. Ayan, kakabalik lang po namin mula sa Itbayat. At ito na yung ating continuation ng ating tour dito sa Basco, Batanes. Ang ganda ng Itbayat. Sobrang ganda. Panoorin niyo po yung second episode pagkatapos nitong Basco, Batanes. Medyo putol-putol kasi yung Basco namin dahil siningit namin yung Itbayat ng day 2 namin dito sa Batanes para kahit man magkaroon kami ng aberya doon sa Itbayat o hindi ka agad makabalik dito sa Basco, meron kaming at least 2 days na palugit para hindi kami maiwan ng eroplano kasi natuto na kami nung pumunta kami ng Siquijor. Bali, 3 episode yung ating Batanes. Doon tayo lumiko nung unang araw natin. Ngayon, dire-diretso naman tayo. Ayos ba? Wow! Coastal! Wow! Guys, so tingnan nyo. Yung mga bangka dito, ganyan yung mga bangka. Wala siyang mga katig. Siguro, mas maganda siya pag malakas ang alon. Yung mga ganyang klaseng bangka. Compare doon sa regular bangka na nakikita natin. Tara, tayo ay magpatuloy, mahaba-haba pa at marami pang magagandang view dyan sa unahan na makikita tayo. Ang ganda dito, oh. Oo nga, naliligo sila, oh. Oo, naalala natin yun. Parang may souvenir shop na dito sa... Tapos ayun, yung background nila, oh, habang naliligo. Galing. Yung parang pwede makain na. Ganda. Muna tayo nagkanina. Guys, dito pa lang may nadaanan na tayo na blow your horn. Tingnan natin kung bakit nila nilagyan ng ganyan. Bro, ayun o. Kasi siko siya. Siko yung bundok. Ito, siko. Wow! Ito pag umaga. Para siyang Benguet. Pero ito, nasa tabing dagat. Cliff siya. Tapos, medyo maliit yung kalsada, guys. Ano, kaya may nakalagay doon na blow your horn. Kagaya nito, pag bandito, mukhang kakainin itong kabilang linya. Parang papunta ng Baguio, no? Cannon Road. Pero ito, tabing dagat. Grabe, asul na asul yung dagat. Ito nga tayo dito sa dulo na to. Ayun, no? Tsaka kung mapapansin nyo pala, guys, ayan yung kable na yan. Yung mga kable ng kuryente dito, yung mga street light, nasa ilalim po ng lupa. Kaya pansin niyo, walang kable dyan sa taas, oh. Ayan. So, hindi lang po sa Davao meron nun, meron din po dito sa Basco, Batanes. Guys, tingnan nyo yung kulay ng dagat. Asul na asul, oh.
Ito yun, di ba? Ito na pala guys, yung Chawa View Deck. Ganda palang mag-sunset dito, no? Good afternoon po. Sir, makikipark ako, malilim eh. Dito tayo. Maganda pala dito ang sunset. Tapos dito lulubog yung araw. Ito, may mga upuan sila dito. Pwede kayong tumambay dito habang naghihintay ng sunset o nanonood ng sunset. Tapos pwede pa pala kayong bumaba. Ito, may hagdan dito. Hanggang doon sa cliff. Ang naisip ko dito, parang ang sarap mag-fishing. Doon sa part na yan, no? Grabe, ang ganda. Dito tayo sa bandang unahan pa. Wow! Grabe. Ang ganda ng landscape. Asul na asul yung dagat, oh. Woo! Next destination natin guys, malapit lang din dito, ay ang Mahataw Shelter Port. Papakita ko sa inyo. Maliit lang yung kanilang kalsada, no? Medyo makitid. Kaya kailangan yung bumusina. Pip, pip! Oy! Guys, andito na po tayo ngayon sa Mahataw Shelter Port. Hanap lang tayo ng pwesto yung medyo kita tayo kasi makitid yung kalsada dito eh. Yan, siguro dito. Mabilis lang. Pakita ko lang sa inyo guys. Oh. Tingnan nyo yung design nitong kanilang Mahataw Shelter Port. Dito sa part na to, napakakalmado ng dagat. So, ang ginagawa nila, papasok sila dun, papunta rito. Pag ganito, magpa-park sila or pag malakas ang alon. Tapos ito, may harang siyang ganyan. May harang siya dito na sementado na parang tulay na kinonekta papunta doon. Tapos parang yung naging office siguro yan o bahay. Ngayon po, ang daming mga bangkang nakadaong dito. Halos lahat sila, wala silang katig. Tapos nakatali po yung kanilang mga barko, mga bangka. Ganda ng design, no? Parang ito yung napapanood mo sa pelikula, sa mga Thailand, sa mga Vietnam. Walang kaalon-alon pagdating dito. Pero dito sa kabila, ayan, bumabayo dito yung alon, no? Pero safe na safe pa rin yung kanilang mga bangka rito. Kaya tinawag siyang shelter port. Kung gusto nyo po palang bumaba dun sa port, dito po kayo dadaan. Pababa po dyan. Papunta dun sa lighthouse, papunta dun sa pinakang shelter para makita nyo na malapitan yung mga bangka. Tapos mula po dito, nasa 2 minutes na lang yung susunod natin destinasyon, yung Borromeo Parish Church, kung saan doon yung may black book at doon kami nagsulat noong 2019. Try namin hanapin or kung nandun pa, para mabalikan natin, mabasa namin yung sinulat namin doon. Hindi na namin halos maalala, pero may picture si Mrs. eh. Tara, punta na po natin. Excited ako makita yung sinulat ko doon. Iba na kaliwa. Ano ito sa? Diora Port. Diretso lang po. Ito na po ang municipality ng Mahataw. Ayan o. Saan yun? Ayun. Saan yung church? Ay, ayun. Doon tayo. Hanap lang tayo ng parking. Ayan. Nandito na po tayo ngayon sa San Carlos Borromeo Parish Church. Ito siya.
Ang San Carlos Borromeo Church sa Mahataw ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Batanes. Itinatag ang parokya noong 1783 ng mga Dominikano at ang kasalukuyang batong simbahan ay muling itinayo noong 1873 matapos masira ng bagyo. At dito rin iwinagayway ang bandila ng Rebolusyon noong 1898. Kinilala ito bilang National Culture Treasure, simbolo ng matibay na pananampalataya ng mga Ivatan. Hanapin lang natin dito yung, ano ba tawag sa kanya? Library? Ayan, eto pala guys. May Wang A Libro du Batan. Batanes Blank Book Archive. Kaso, ang tanong, paano namin malalaman kung saan yung sinulatan namin nung pumunta kami dito nung 2019? Kasi, kung papansin niyo guys, yung mga libro, meron siyang mga number. Napakatahimik po dito. So, magsusulat lang po kami dito. Dito, may mga ballpen naman dito. Paano natin malalaman yun? 2018. Kulay blue yun eh. Kaya lang, ang daming blue. Blue, green, navy blue, tsaka black. 5275. Ala, ang dami. Hindi magkakasunod-sunod. 526. 527. Hindi yan, nandyan yan. 526. Wala. Hala. 572. Baka mamaya, no? Nasira na siya. Ito. Kita ko na. 527. Ay, green to eh. Parang blue yun eh. Hindi mo sure. Yan. Kung mapapansin niyo po, yung mga page dito, yung ilang page, mga blanco. Kasi yung mga bumibisita dito, sila yung magsusulat ng gusto nilang isulat sa mga libro na ito. Kaya po siya tinawag na Blank Book Archive. Ayan, may mga blanco. Ayan siya. So, hinahanap po namin yung sulat namin nung 2019. Kulay blue yun. Kulay blue yung ink nun eh. Ayun! Ayun! Ito siya. Ang pangit ng sulat ko. Sabi ko na Kasi ito. Anniversary natin. Dito kami nagsulat guys sa 527. Anniversary. Pinakang anniversary namin ni Mrs. Ang pangit ng sulat ko. 6/18/2019, Jeric Maricel Ash. So, si Ash pa yung nandito. YouTube, Jeric P. Kuya J. Medyo nag-YouTube na tayo nun. Yung uso pa yung... ayan. So, sinulat pala namin dito. Ayan. Happy family. Ash, pag nakarating ka dito, sa'yo na next page nito. We love you. Ay, kailangan. Ito siya. So, nilagyan namin dito yung pangalan ni Ash. Ash Pastoral. This is yours. Ayan. So, dito siya magsusulat. Dapat si Ish dito. Kaya dapat si Ash makapunta dito. Ngayon, ang gagawin namin, isulat natin si Ish. Nakakatuwa palang balikan at makita yung dating sinulat mo rito. Tapos tayo pa rin, no? Ayan. So, ito po yung nakasulat dito o yung sinulat ko dito. Batanes, ako'y namanghasa yung ganda. Bawat linya, berde ang tinta. Bundok mong nakakahalina. Samahan mo pa ng baka. Cellphone at camera iyong ihanda. Pagkat daran ito sa pakikipagdigma. Digma ang walang masusugatan, bagkus, paghihilom at kaligayahan lang. Panis. Tapos, iba ka sa lahat, ang sarap mo lang titigan. Parang pwede na rin ako'y dito maiwan. Kaliwat kanan, walang kalungkutan. Mag-enjoy kasama ang kalikasan. Ang galing ko magtula. Pakita ko sa inyo guys, kasi ang pangit nga lang ng sulat ko, nakakahiya eh. Medyo magaling pala tayo magsulat ng tula noong 2019. Ang pangit nga lang ng sulat ko, kaya pagpasensyahan nyo na. Nag-drawing pa kami dyan. Ako yan, si Ash, si Mami. Ayan. Hindi na ako marunong. Ayan, sulat tayo. Tara. Siguro yung isusulat namin dito, secret na lang muna. Babasahin na lang ulit natin pag bumalik na ulit tayo dito o nakabalik ulit tayo dito sa Batanes. 15, 20, 26. Nakakatuwa lang na mabalikan mo at makita mo ulit yung sulat mo na ilang taon na. 7 years na, nandun pa rin yung sulat namin, nandun pa rin yung libro. Iniingatan talaga nila kahit abutin ng bagyo, di ba? Nakakatuwa lang. Tuwan-tuwa kami nung nakita namin yun. Kaya guys, pag pupunta kayo dito, daan kayo dito, tapos sulat kayo. Kahit anong gusto nyo isulat, sulat nyo. So, ang next na pupuntahan po natin ay ang Blue Lagoon, Toblerone Hills, House of Dakay, Honesty Store o Honesty Coffee Shop, Nakurang Viewpoint, View Deck,
Mochong Viewpoint. Ayun, medyo marami-rami pa. Time check, 4:30 ng hapon. Let's go. Nawala guys yung mapa namin. Medyo mahina kasi ang signal dito. Hanggang sa muli, Blank Book Archive. Ano nilagay mo? Makataw? Have you heard about the latest thing? Everybody's jacking in. Innovation's here to conquer the nation. Just come along and get right in. This is how it's done. Come on, we've already begun. Now keep your arms out to your sides and move them in a circle. That's right, just like that. You're steaming up, better get them hips moving. Here we go, look out. Yeah, we gotta take it slow, baby. We got a long way to go. Oh, let's dance the choo-choo, baby. We'll be swinging all night. Yeah, it's the choo-choo, baby. We'll be dancing until the morning light. Choo-choo. Choo-choo. It doesn't matter who you are or what you do from 9 to 5. When you hear the tea whistle calling out your name, you're moving to the station for a ride. Maganda yan mamaya. Ito siguro yung Blue Lagoon. Ito na oh. Sa mapa. Bababa ka dito. Ayun oh. Sa Batanes tayo eh. Ang pinaka-safe sa buong Pilipinas. Medyo nag-aalala lang si Mrs. Iwan. Hindi niya alam na nandito tayo sa Batanes. Sa Batanes ang zero crime sa buong Pilipinas. Di ko alam kung ito na talaga yung Blue Lagoon na sinasabi. Pero basta sa mapa namin, wala kasing signal. Malapit lang doon sa hinintuan natin. Ayun na, lalong nawala. Ayan, naghahanap kasi kami ng dagat dito na pwede namin paliguan. Siguro sa Friday, may time pa naman tayo sa Friday. Ayan oh. Ay, mukhang ito na nga. Sa ngayon, parang hindi siya blue. O dahil nakokoberan ng araw dito, medyo malilim. Try natin kung aabot tayo ng Marlboro Hills ng sunset. Kung hindi man, babalikan natin siya sa Friday ng umaga. Okay, next destination natin. Toblerone Hills. Malapit lang yun dito. Medyo nagugutom na kami. Bibihira dito yung mabibilhan mo ng mga merienda. Medyo malayo pa po. Wala na yung motor. Di mawawala yan. Kahit iwan mo yan hanggang bukas. Nasa Batanes tayo. Ang taas ng bundok, no? Bundok na ba to? Ito White Beach, oh. Ito pala guys, oh, White Beach. Sa kabila lang, oh. Ito daw ang, ano yun? Sulat doon, oh. Welcome to my Dangeb. White Beach. Tara nga, baba nga tayo. Isang mabilis lang. Wow! Meron palang white sand dito sa Batanes. Bukod sa Sabtang. Welcome to my Dangeb. White Beach. Medyo maalon nga lang. Ito po yung buhangin dito. Medyo may rocks lang. Pero white sand po siya. Ayan, nadaanan lang natin guys. Dito sa kalsada, after ng Blue Lagoon. Ito na po agad yung mararating nyo. White Beach dito sa Batanes. Woo! Ganda! Talagang kompleto ang Batanes. May cliff, may White Beach, may tower, may mga rolling hills. Tapos dito sa likod natin, tingnan nyo naman yung bundok na yan. Tsaka yung bato na yan, oh. Para siyang kastilyo. Tapos dito sa kabila, tingnan nyo din, oh.
Habang naliligo kayo, ayan yung kapaligiran, no? Kulang na kulang ata yung 4 na oras namin dito ngayon. Woo! Ito, may CR pala dito. Ito. Kaya pag naligo kayo dito, pwede kayong magbanlaw dito. Tapos, ang next na pupuntahan po natin ay ang Toblerone Hills. Dito lang, sa bandang unahan lang din. Madadaanan natin yan. Papunta pa lang doon, marami ka na makikitang ganyan. Blow your horn, dahil nga medyo makikitid yung kalsada rito. Di pa tayo nakakalayo, natatanaw pa rin natin yung lighthouse. Ito na ba yung blow your horn? Hindi pa, di ba? Pero dito pa lang meron na, oh. Tsaka ang dami na natin nadaanan. Guys, mula dun sa White Beach, may madadaanan ka ng 2 signage sa ganito. Blow your horn. Tsaka dito, ang ganda, oh. Puro rocks. Ayan. Tapos, ayan naman yung baba niya, oh. Parang semento siya, pero bato po yan. Tapos, ito, medyo makitid kasi siya. Try nating abante pa ng konti. Oh! Wow! Ay, eto yun! Eto na guys, yung Toblerone Hills.
Guys, narating na po natin ang Toblerone Hill. At ganito po kaganda yung view. Ayan, napakaganda po mag-picture dito, mag-drone shot, mag-video, pang-reels, hanggang doon sa kabila. Yung may biyak na bato rin po doon. Pupuntahan pa natin yan. Tapos kapansin-pansin pala guys, yung mga nagmumotor dito, halos lahat po sila naka-helmet. Lahat po ng dumadaan dito naka-helmet na. Mahigpit na po dito dahil nire-require na po nila na mag-helmet ang lahat ng magmumotor dito. Ayan yung mga lokal. Ayan, dumadaan na. Siguro pauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Tapos dito sa likod natin, tingnan nyo po yung mga bato. Bundok na bato na parang in-slice na cake. Let's go! Solid, ganda! Woo! Next destination natin guys, ang Haneste Store. Tapos hindi namin alam kung aabot pa kami doon sa sikat dito na pinagpipicturean na may nakasulat na Blow Your Horn. Kung hindi man tayo umabot, siguro balikan natin tomorrow. Basta kung saan tayo makarating at nag-enjoy tayo, doon tayo hihinto! Woo! Parang malalaglag na yun, no? Hello? Guys, so ang dami nakasulat, ang dami mga signage na blow your horn. Eh yung pa oh, sunod-sunod sila. Pero sabi ni sir, ang pinakamaganda daw nandun sa may bandang Uyugan. Nasa 25 minutes pa daw mula dito. Siguro lumubog na yung araw nun. Babalikan na lang natin pag hindi tayo umabot. Ito po oh, may nakasulat din dito, blow your horn. Baka kaya natin abutin yun. Yun na lang ba ang pupunta natin dito? Wow, ito pa oh. Haneste Store. Ako. Ano na tinasikay kami? 25 minutes pa eh. Alas 6 na yun. Wow! Dito masarap din maligo oh. Aba, malamig no? Malamig na. Ito mas mababang part to. Hindi kaya umaabot dito yung alon. Ang sarap magmotor dito. Woo! Ito yung coastal dito, parang mas mababa siya. Siguro hindi lumalakas yung alon dito. Hindi umaabot hanggang dito sa kalsada. Meron din sila dito oh. Shelter port. Meron din sila dito guys oh, yung shelter port. Ayan. Guys, dito nga pala yung port papunta ng Sabtang. So dito tayo pupunta tomorrow. Tapos ayan na po yung Sabtang Island. Oo nga pala no, kahit hindi pala tayo magmadali ngayon dahil pupunta pala tayo dito bukas. Wow, sarap ng paligo dyan ah. Malamig? Guys, ito pala yung mga sinasakyan na bangka oh. Wala siyang katig oh. Tapos pwede rin magsakay ng mga ilang motor, di ba? Oo, pwede magsakay ng motor dyan. Yung mga gamit nila na itatransfer papunta doon sa Sabtang. Pasukin lang natin to, silipin natin. Mukhang maganda eh. Pero magsa-sunset na oh. Ito yung kagandahan guys pag nakamotor. Pwede mong mapuntahan yung mga ganitong lugar. Ay, oo nga, no, ang lalim. Galing nilang gumawa ng ganito, no? Nahati nila itong dagat dito. So yung bakod na yun, malalim ka ilalim. Oo, sagad yan. Oo. Ay, ito mo babag. Oo. Paikot tayo dito. Parang sarap mag-sunset dito, babe. Baka pwede man tayo bumili pagkain. Para maiba naman. Pwede man tayo Mababaw lang dito, oh. Ayan, oh.
Oh. Ayan siya. Tapos dyan. Guys, suminto muna kami dito sa port ng papunta ng Sabtang. Bibili lang muna kami ng pagkain dito sa taas. Meron pala ditong karinderya. Hintayin lang namin yung tao. Tapos, siguro dito na rin tayo mag-sunset. Kasi maganda yung effect nitong mga bangka. Tapos yung dagat. Tapos dyan lang guys, lumulubog yung araw. Palubog na siya. Bibili muna kami ng makakain dito. Ito, pansit batil patong oh. Ito. Yan. Ano po yung pansit batil patong? Ayun. Meron pala dito nun. Guys, kain tayo. Dito na po kami kakain sa tabing dagat. Para maganda yung view. Tapos ito pala yung order natin. Ang dami oh. Pansit batil patong. Meron po dito sa Batanes. Magalaw-galaw pa yung itlog oh. Kailangan ano talaga yung egg? Ano pa pala? Basta nakalagay dito. Tap. Parang mas masarap pag may ano tayo. Lumpia. No? Sarap siya pag may ano, suka. Guys, 6:45 ng gabi. At pupuntahan po namin yung Honesty Store. Mula dito, nasa 5 minutes lang naman. 2 kilometers. Tapos madadaanan na rin pala natin yung House of Dakay. Pero ipagpabukas na natin para maliwanag para pag nagpicture tayo. Silipin natin yung Honesty Store kung hanggang anong oras. Ay, maganda rin pala dito. Meron silang Ivan na lighthouse. Pero tara. Tapos after nun, balik na po tayo ng transient para makapagpahinga tayo. Tapos bukas, Sabtang naman tayo. Yung Sabtang natin guys is another episode yon. Siguro episode 3 siya. Si Wifey naman yung ating pinakang driver ngayon. Mas malakas ang signal dito Full bar. Tapos LTE. Kaya guys, ang ipapaload nyo po dito, wag yung 5G. May mga promo kasi sa Globe tsaka sa Smart na 5G. Ang ipaload nyo po is yung ano lang, yung may gig lang. Kasi yung load ng aking Globe is 5G. Guys, ito na yung Ivan na lighthouse. Ganyan po yung ilaw niya pag gabi. Bukas na umaga, papakita ko rin sa inyo. Ay, doon din sa taas, sa Basco. Ganyan din yung ilaw, pero white naman. Parang blue-green yung ilaw niya. Green kaya yan. Green yun din. Malapit na tayo. Ay, Ivana Pasalubong Center. Ito, Ivana Pasalubong Center. Ito. Silang delicacy dito. Ayun na. Ito na, banda rito. Ito. Ayan. Ito pala yung pinto. Medyo madilim pala, hindi nyo mababasa. Pasok na lang tayo sa loob. Ito, pakita ko sa inyo dito sa loob. Ayan. Ito po yung loob ng Honesty Store. Ito po yung mabibili nyo dito. Meron silang ubi chips worth of 75 pesos. Wala na yung ibang laman. Ito, may mga rep magnet sila. Gaya nito. Tapos ito rin. Oo nga pala. So dito kayo magbabayad. Kaya dapat yung ibabayad nyo is sakto lang. Kasi walang magsusukli sa inyo. Wala na pala ibang masyadong mabibili.
Guys, nandito pala yung hinahanap natin, yung mga souvenir. Kaya nagtataka ako dito sa kabila, wala na. Nandito pala sa loob. Ayan, eto oh. Dito po makakabili kayo ng maraming pampasalubong. Malunggay, cookies. Tapos ito, meron pa nito, kulay gold. Wala nga lang pangalan. Ito pala, turmeric cookies. Ayun, babe, oh, may turmeric cookies, oh. Tapos meron pa rito, ang dami. Ito yung lunyes. Meron silang lunyes na naka-garapon. Ano kasi siya? Ayun siya. Ayun, natutulog yung mantika, oh. Worth of 250 pesos. Yan po yung price niya. Tapos, eto naman yung mga bag nila na may nakasulat na Blow Your Horn, Batanes, Philippines. Ang ganda niya, oh. 300 pesos. Tapos, dito po kayong magbabayad. Ayan. Tapos, dito rin po makakabili kayo ng mga t-shirt. Parang wala tayong nakita sa bus ko nito sa main. No? Yung mga t-shirt naman nila, guys, nagkakahalaga sila ng 225 pesos. Tapos, meron naman dito 215. Pambabae naman o small size is nasa 195 pesos. Dito po ilalagay ang bayad sa mga bibilhin nyo galing sa tindahan na ito. Salamat. Ayun. Tumatanggap din po sila dito pala ng GCash at saka Land Bank Transfer. Hulog nyo lang dun, guys. Tapos siguro isusulat nyo rin dito kung ano po yung binili nyo. Ayan, guys. So, balang kinuha namin 2 t-shirt. Tapos yung mga t-shirt pala, itong mga nandito is dito kayo magbabayad. Tapos yung mga cookies, mga bag, dito naman siya. Magkaiba po pala siya. Cash 500. Plastic. Ito plastic. Hindi, sarado na kasi sila. Pasarado na daw. Right, success. Ito, bukas na lang tayo bili ng mga bukhayo at saka cookies. Dahil wala na tayong cash at ayaw din mag-load yung ating GCash. Balik naman tayo tomorrow.